Morning guys. Ah, inulit ko yung guys, yung live kanina. Wala palang audio. Ah, nakakonect yung headphone. Tapos nasa baba yung yung headphone kaya hindi maririnig. Kung may marinig man, ah, mahina. Kaya kaya inulit ko guys. Saka yung nanood, hindi ko alam kung nag-comment sila kung wala bang audio, hindi ko lang sure nabasa. Naka 35 minutes na yata ako doon higit. Sige lang. Pwede mo ulitin guys, tungkol yun sa ah, kay Alfredo nga Galasiao. Mayroon siya mga pinoforward. Nagsisend siya sa mga followers guys, no? Na nagsisend siya sa mga followers ng mga sinasabi niya. Pero hindi naman ako nakahaba guys. Mga quote-quote, sa Bible. Alam niyo ako guys, hindi ba ako ah, interesado sa mga quote na yan kasi paniniwala ko nga yan na ang Bible nga wala yan. Ah, naniwala ako na may words of God yan pero hindi lahat. Pero sila, hindi lahat nila na words of God pero nakikita natin kasi hindi naman talaga. Kahit anong gagawin natin, paggamitin na natin yung tamang pag-iisip natin guys, makikita natin na hindi lahat ng buong Bible yung words of God. Meron dyan, pero hindi talaga lahat. Isayas maniwala ko. Ngayon, dami sa mga pinaward, kung ano-ano. Dahil pa sa pinaward na parang nag-sit siya ng debate. Hindi ko alam kung naloko na yata ito siya Alfredo. Kawawa naman ito. Para sa situri ba? Nagsisit ng boxing. Nagsit ng video. Siya rin ang kumalaban. Siya rin nanalo. Parang si Alfredo. Nagsisit pa siya ng oras. Nasaan na daw ako? Hindi na ako tumawag. Tulog yata ako. Hindi ko maalam na mayroon pala siyang ginawang ganon. Ngayon, para saan yung mga ginawa niya? Tinawagan na siya noon Di ba? Ini-live ko ba ngayon? Pagtawag ko. Na hindi niya sinasagot. So, para siya si Tore. Tapos dami niyang alibay. Kisyo tulog pa pamilya niya. Alas 4 na. Dami ko ano-ano na lang. So, nakikita natin na ayaw talaga ng tao na humarap kasi alam nila hindi nila kaya patunayan yung sinasabi nila. Good morning Hilda, shout out sa iyo dyan. Pakishare na lang para manood ng iba. Kung gusto niya talaga, pwede naman. Pwede naman niya sagutin para on the spot. May mga tanungan at sagot o ano man, di ba? Kaysa magsulat-sulat. Ang hirap-hirap ang type. Mas gusto ko yung palitan na face-to-face. At the same time, makikita natin yung pagbuka na tao. Marakada si ko guys. Para makita ba yung mukha natin. Siya ayaw Tapos ngayon, sisit siya ng debate. Pinaforward ko saan ako. Ang dami mga sinasabi. Para saan yun, di ba? Nakita na, inamin na nga niya na nanggugulo siya sa chat namin. Kaya, tinigil ko na yun. Kaya sabi ko nga, kung gano'n naman pala,
itigil na natin. Kasi, palitan kasi, magmukha din ako katulad mo na ma-breedless din ako. Inamin mo na nga na breedless ka, tapos ngayon, papatulang kita. Tigil na natin, sabi ko. Kaya, wala doon, ah, nabidla ko na yung, ano niya, messenger, at the same time, pati yung account niya. Tatlo yung account niya, pero isa lang ginagamit niya sa akin. Hindi ko alam yung iba. Saka sa una pa lang, hindi naman siya nag-direct sa akin na mag-message kung talaga may pinaglaban siya. Doon lang siya sa mga page, nag-comment-comment. Doon, hanggang doon lang. So, dahil nga doon, na inamin naman niya nagugulo siya, so, tinigil ko na. Kasi wala namang saysay, wala namang mapatutunguhan. Uh, pag ganun kasi, tulad ko, di ba? Nakita naman ninyo ako. Meron akong ipinaglaban, tulad itong ang Diyos pinagkakitaan ng tao. Pinaglaban ko ito talaga, kasi yun ang paniniwala ko, na ang Diyos din dapat magkitaan. Pinaninindigan ko, pinaglaban ko, at pinapatunayan ko na tama ang paniwala ko at totoong kausap ko ang Diyos o ginamit ako ng Diyos. Kasi nandun lahat sa laman ng pairumay na nagagawa ko lahat eh. Sila, nakipaglaban, panindigan, pero may takot. Kasi hindi nila kaya patunayan. Hanggang doon lang sila eh. Paglaban lang nila, panindigan. Ang ipapatunay nila, sabi sa Bible, sabi ng verse, sabi sa pahina. Yun ang ipatunay nila eh. Akin iba eh. Kasi ang pinapakita ng Diyos dito, patunay itong gawa sa power ng Diyos eh. Yung power niya eh. Kaya kung labanan sa labanan, kung debate ang pag-usapan, may patutunguhan. May makikinabang. Di ba? Kasi sinasabi niyang debate daw, nag-set pa siya ng debate, nag-set pa siya ng oras, di ba? Siya lang nag-set, wala nag-agree, di ba? Nag-set siya ng debate na hindi ba niya iniisip kung ano ang debate eh. Sus, ako hindi naman mataas ang pinag-aralan ko, pero siguro naman, tama siguro rin yung nasa isip ko eh. Na ang debate, merong namagitan. Meron kayong topic na pag-usapan. Hindi yung para kayong palaka na lundang ng lundang kung anong gusto nyo sabihin. Di ba? Ang debate, meron kayong isang topic. Yun ang pag-usapan ninyo. Tapos hindi yung basta ka na lang magsalita dyan ng salita na gusto mo. Ang debate, may namagitan yan. Tapos, may oras kayo. Oras ang sagot ninyo. Kasi yung sabi ko nga, tulad ng mga sinasabi niya ng debate, hindi ito naging debate kasi wala namang namagitan eh. Tsaka kung anong gusto nila, sabihin niya ng sabihin, para lang may maisagot. Di ba? So, ang laban-labas yan, nag-argue sila. Nagkipag-argue. Kaya nga tatawag niya, argumentation eh. Basta kung ano lang gusto mo sabihin, pwede mo sabihin. Ganun ang ginagawa nila. Tapos, nagme-message siya ng mahaba na may kakampi pa nga na yata siya na mga CFD. Di ba? Dahil siguro sa may mga CFD siya kakampi, kaya siguro siya ganun. Alam niyo, kung nanood ba kayo guys ng mga palitan ng mga CFD na binabanggit niya? Tingnan niyo mga hitsura guys. Mukhang mga walang ligo. Basta ako siguro, hindi ako naliligo ng basta-basta, pero mas malinis pa siguro tingnan yung ano ko, hitsura, kaysa kanila. Mukha silang mga addict, mukhang mga walang tulog, mukhang gusgusin, magsalita parang nasa kanto, pag nasalita, bara-bara, pag nagsalita, mas mabuti pa yung taong mababa ang pinag-aralan dahil pag nagsalita nasa tama pa sila, mga CMD na yan, tingnan, panoorin nyo, mapailing ka.
Yung mga binibitawang salita ba, parang mga nonsense. Yun yung mga si MD na sinasabi. Yan, ito si Alfredo, gano'n eh. Yung mga nonsense niya na salita. Yun yung mga, yun ang mga asal ang mga sinasabi niyang si MD. Di ba? Kahit anong sabihin lang, pwede lang sabihin kasi wala naman eh. Basta lang makapagsalita sila. Sa kanila, debate na yon, yung ganun. So makikita natin guys na ang mga taong ito, hindi dapat to pinapatulan. Ito ginagawa ko na to, hindi ko to yung sabi ko na hindi ko siya dapat patulan. Hindi naman para sa kanya talaga to eh. Dahil sa pangalan nga niya, nagpapaliwanag ako kung ano yung mga sinasabi niya. Hindi para sa kanya mismo. Para sa lahat ng nagbasa, nanood ng mga video. Kasi nga sabi nga ng Diyos na manggamot ang at mangaral. Kasi may mga tao pa rin na bukas ang puso't isipan na makinig, iniintindi, iniunawa. Kasi kung siya, di naman na talaga siya madala sa ano yan eh, sa salitang diplomasya o ano man. Kasi yun na yung kalooban niya eh. Demonyo nga ang kalooban ng tao eh. So, ito mga ginagawa ko, hindi ito para sa kanya. Paliwanag ko sa mga sinasabi niya. Para tao, bubuksan ang puso't isipan, di ba? Tulad sinasabi niya, sorry ka siya, ganun talaga ako. Tulad na sinasabi niya na, kaya na niya pakuluin ang dugo ko. Ako guys, ako. Kung kulo ang pinag-usapan guys. Sa tagal ko na panahon ginawa to. 16 years. Wala pa akong binurang tao. Wala pa akong sinigawang tao. Basta para sabihin natin na kumukulo ang dugo ko. Katunayan, may mga nangutya sa akin noon na umani. Bumalik, nahingi ng tawad. O, pinatawad ko pa. Di ba? Ginamot ko pa. Na marami dyan. Na hindi niwala. Marami sinabi sa sakit. May bago nga. Oh. Maraming sinasabi na masakit doon. Ayun, nagkati sa krusada. Tapos na-realize nila, kasi aktibo sa simbahan, na-realize nila. O, ngayon, nag-share na, nagkasakit, lumapit, o nag-test, na mayroon pa siyang sinabing mga ganda, nang gumaling siya. O, di ba? Kung halimbawa, si Alfredo, o aani man siya, o ano, katulad na sa ginawa ko sa iba. Ihingi ako ng mensahe, kung pagbigyan ko siyang gamutin, o hindi. Ngayon, pag sinabi niyo sa gamutin mo, eh di, susunod, masunod niya ang, ano ko, kagawian. Magbasa, manood ng video sa loob ng 3 buwan. Yun ang gagawian kong pinapagawa. Nangutya ka man o hindi. Kasi kaya ka nga nangutya, wala kang alam. Di ba? So, balik, punta ka sa ulo. O, di ba? So, yun ang ginagawa ko. Eh, pag hindi kaya, di, may doktor naman. O, di ba? Pero never ako magtanim ng galit sa mga nangutya. Kasi hindi ako mapagtanim ng galit, guys. Hindi ako mapaghiganti na tao. Ano bang sabihin ni Alfredo? Yun yung ipinagkalob ko sa kanila, malaya sila. Di ba? Kahit sino, malaya kayo mangutya. Kasi alam ko naman eh, na hindi ako maapektuhan kasi alam ko naman totoo ako, isos ako. Isipin nga nyo naman, 60 years ko na ginawa to. Tapos na natili akong nandito. Alam nyo kung naapektuhan ako sa pangutya, baka iwan ko kung ano nangyari sa buhay ko. Baka nagkaroon ako ng nervous breakdown, baka naloko na ako, ano man ang meron ako, baka na hindi ko na magawa itong pinagawa ng Diyos. Baka hindi normal ang buhay ko. Normal ang buhay ko eh. Nagtrabaho ko ng normal, nabuhay ako ng simple at normal. Di ba? Kung ano yung nakagawa ko noon, na ganoon din. Wala naman na bago sa buhay ko eh. So, ibig sabihin, di ako apektado. Ngayon, kung may naapektuhan man, eh sila yun. Sabi nga ni Alfredo, una siyang kumabate sa pins ko.
Ang dami niyang sinasabi. So ngayon, nagpaliwanag ako doon sa mga banat niya. Ngayon, di-live ko. Hindi lang basta-basta comment lang. Di-live ko para makita yung mukha ko. Kasi may pinaglaban ako dito eh. Pinagtanggol ko. Ang Diyos mismo. So, hindi ako nagtatago. Pangalan ko, Resolalo. Nagpaliwanag ako, live, mukha ko. Walang filter. Pinapatunayan ko na may pinaglaban ako dito. Di ba? Ngayon, sinasabi niya, kailangan daw niyang i-depensa ang sarili niya. Depensa. Hindi naman ako ang umatake sa kanya eh. Siya naman eh, di ba? So, kung sa makatuwid, hindi niya alam ang sinasabi niya. Kasi siya sabi niya, dinidipinsa daw niya sarili niya. Ako ang nagdipinsa. Kasi ako ang inatake. O, nakita mo, dito pa lang eh. Masasabi na natin na gumagamit siya ng mga salita na hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin. Ngayon, kung may magdipinsa, ako yon. Siya ang upinsa. Kasi siya ang lumatake. So ngayon, kaya lang live ako, pinsahan ko yung mga atake niya, kung ano siya sabi. Pinapatunayan ko na tama ang mga sinabi ko na may katotohanan at may patunay na sinasabi ko nakausap ko talaga ang Diyos. Ngayon, sinasabi niya sa akin na sinuri daw niya, sa comment niya, sinuri daw niya ang mga post ko, nakita daw niya, katang-isip lang daw yon at fiksyon. Oh. So nagpaliwanag ako, di ba? Sinusuri pala niya. Kung sinuri niya, di nabasa niya yung sinulat ko na Baging Yolanda na 7 beses o 5 beses ko sinulat. Oh, nakalagay doon, mangyari sa Leyte, Makamusar Gabao, tumpak. Tapos ang pag-post under sa pangalan mo, ikaw nag-post, hindi mabago ang pinsa yan. Hindi mo pwedeng burahin, hindi mo pwedeng baguhin. Kung hindi, Facebook lang ang pwedeng magbura o magbago. So, ibig sabihin, kung nabasa, nasuri niya yon, totoo ako. Totoong nasulat ko bago nangyari. Tulad ng gera sa Ukraine. Kaya sulat ko, July 14, 2014. Nangyari, 2018 o 19. O, yung Marawi Siege, yung kay Atong, sinulat ko, January 24 ba? 2022. Luwas ang whistleblower. Itong 2025 lang. June. Tapos nakalagay talaga doon ang sinulat ko. Tumpak. O di ba? Kung sinuri niya yon, balino naman doon. Hindi masabing fiction. Di ba? So siguro sa kay Alfredo, yung fiction sa kanya, totoo siguro. Yung ngayon, kung fiction ang pag-usapan, kaya ako nagpaliwanag kung ano ang fiction, bakit siya hindi fiction ang gawa ko. At ang pinaliwanag ko sa kanila, yung turo nila na tulad ng padasal, di ba? Nabulatan ninyo na ipagdasal. Yung ipagdasal na yan, na sinasabing powerful, ang pagdasal na sama-sama, ipakinggan ng Diyos o powerful, di ba? Yan naman naturo eh. Ngayon, kung pakinggan ng Diyos at powerful, lagi natin marinig yan sa mga pare at pastor, ipagdasal natin ang mga taong kurap, ipagdasal natin ang mga bansang ito, pagdasal natin ang gira na matapos. Wala. Ang gira sa Middle East, hindi pa tayo pinaganak, gira na yan eh. Di ba? Hindi natatapos. Puro gulo. Yung kurap, hindi pa tayo pinaganak, kurap, dami ng kurap na tao. Hanggang ngayon, kurap, lalong lumala, di ba? So, lagi ko na panaliwanag yan, na hindi pala totoo ang turo na dasal, ipagdasal, lalo na sa mga kaluluwa, di ba? So, ngayon, yun ang fiksyon. Yun ang sinasabi na katang-isip.
Yung turo nila na hindi naman pala totoo. O, di ba? Yun ang fiksyon. Yun ang ginagamit ni Alfredo na fiksyon. So, si Alfredo mismo, hindi niya alam na words na ginamit niya, hindi niya alam kung ano ibig sabihin. So, ito yung sinasabi ng Diyos na ibabato, kung may ibabato sila na masasakit laban sa akin, ibabalik at ibato ko sa kanila balik at sila di masasaktan. Ito yung nangyari kay Alfredo. Na nagpo-post siya, nag-message sa mga comment, dinapapurwan sa akin, na sabi, meron na siyang power of mind na kaya pakuluin ang dugo ko. Kahit kailan, di ako makulo ang dugo ko. Sinabi ko na sa inyo, na hindi wala kundi ako pagtanim ng galit at saka hindi ako manghiganti. Kung meron mang kumulo ang dugo, siya yon. Bakit siya? Para siya nag-aamok eh. Lahat ng mga follower, binibisi siya. Pinapapurward sa akin. Kadami mga sinasabi kung saan-saan. Di ba, ang tao pag galit eh, kung ano-ano na lang sinasabi. At kung sino-sino na lang nadamay, yung nag-aamok kasi galit, siya yun. Di ba? So, ang salitang nila sabi niya na pinapakulo ang dugo ko, lumalabas na ang dugo niya ang kumukulo sa mga sinasabi lang niya na madami. Kung sino-sino ang tinutusan niya mag-forward sa akin, di ba? Noon pa lang, dugo niya ang kumukulo. Bakit? Kasi nga, yung mga words na binibigkas ko sa live, mga salitang masasakit yun. Na sinasabi ng Diyos na ibabato mo sa kanila, ibabalik mo sa kanila. Kasi sila di masasaktan. O di ba? Kasi yung paliwanag ko nga, lalo na sa padasal, pabisa sa patay, fiksyon, o katang-isip. Yun yung may binato na sa akin. Kung siya sabi niya, evil ang bumulong sa akin, o demonyo, o false prophet, kahit anong sabihin nila, na babalik sa kanila tumatama. Ngayon, nadoon yung mga salitang bobo, inutil, tanga na pag-iisip ni Alfredo. Siyempre, pag ikaw makakarinig nito, pangalan mong tunay, di ba? Masasakta ka talaga. Pero kailangan mo bigkasin ito eh. Kasi ito ang narapat sa kanila eh. Dahil nga sa mga salitang binibigkas sila, laban sa akin, ay hindi naman applicable. So ngayon, pinaliwanag ko na puno-puno ng katotohanan at patunay. Dinipinsahan ko, na pinaglaban ko at patunayan ko na mali yung sinasabi niya. Hindi applicable sa akin. So, ang sumatotal, para siyang bola. Ibinato nila sa akin, tumalbog, balik sa kanila. O balik sa kanya. Ngayon, siya tinamaan sa lakas ng talbog. Kaya siya ngayon ang nagalaiti sa galit. Kaya makikita mo sa comment, makikita mo sa comment, dawi siya mag-comment, dawi na ginawa niya, na doon yung galit. Kasi sinasabi niya na kumulo ang dugo ko, sa kanya pala yung dugo ang kumulo. Makikita din natin na dugo nga niya ang kumulo at hindi dugo ko. Kasi ako, dinipisahan ko lang ang mga sinasabi niya, pinaliwanag ko ng gusto para maunawaan ng tao. Hindi para sa kanya, kasi hindi ko naman siya kailangan eh. Ipaniwanag ko para sa mga tao na kaintindihan at kaunawa, para mabuksan yung puso at isipan. Gawa no, pag nagawa ng tao yun, di ba? Sino makinabang? Sila din. Bakit? Pag naunawaan ng tao, naintindihan, magkaroon ng paniniwala. Ngayon, dahil alam nila na tama ako, magkaroon sila ng tatlong bagay na hiniling niya sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at sa paniniwala. Di ba? Sino makinabang? Yung mga tao. Ito si Alfredo, hindi na ito makinabang. Kasi sarado na ang puso at isipan nito eh. Hindi naman pwedeng bigyan ko siya ng suyuin o suyuin
iisa kontra sa marami. Siyempre, ang atensyon ko doon sa marami. Di ba? Kasi maraming nangailangan eh. Iisa lang siya eh. Di ba? Kung mapahamak man siya, sa kanya yun. Pero sinabi niya siya, iligtas mo sila, ibig sabihin, marami sila. Hindi ako mag-focus sa isa. Nagkataon lang na yung mga binibigkas niyang salita, ipaliwanag ko gamit din ang totoo niyang pangalan para may patunay, katibayan, na may tao talaga nagsasabi. Kasi yung mga paliwanag na to, para to sa nakakarami. Kasi yun ang binibigkas ng mga salita. Ipaliwanag ko kung nasaan ako tama at nasaan din siya nakakamali. At hindi totoo ang sinasabi nila o turo na mulata nila. So ganito ang ginagawa ko guys. Hindi ibig sabihin, nagpaliwanag ako, kumulo ang dugo ko, nagalit ako. Ginawa ko to kasi nga doon sa mensahe ng Diyos yan eh. Maggamot ka at mag-aral. O, pag sila nag-aral, magbuklat sila ng libro, ito ng Bible. Pag ikaw nag-aral, wala ka buklat ng libro. So ito ginagawa ko na to, pag-aral ito guys. Kung isipin lang niyo mabuti. Binubuksan ko yung puso't isipan ninyo ba? Na maunawaan ninyo, maintindihan kung ano talaga ang totoong paniniwala. Paniniwalang na doon ang totoong kaligtasan. Kasi nga, ang tao lubog na sa kasalanan o kasamaan. Mapapahamak ang tao sa maling turo. Kasi nga ang tao hindi nag-isip ng tama. Ito yung ginawa ng Diyos. Ito yung pangaral. Kailangan mabuksan ang isip ng tao para mag-isip ng tama. Kasi itong mga tao ito, hindi ito nag-isip talaga ng tama. Bakit? Nakita nga natin eh. May patunay na nga. Pinapakita ng Diyos ang power niya. Na kahit sino sa atin, walang pwedeng gumawa. Pero dahil nga ipinagkaloob sa akin ng Diyos, may mga bagay na nagagawa ko na ang Diyos lang pwedeng gumawa. Nagagawa ko lang sa magitan ng kamay ko sa akin mismo na pinagkaloob ng Diyos na mangyari para patunayan niya, kausap ko siya. Tulad niya, boses ko makapagaling. Makita ko ng parating. Makita ko ng isang tao. Makita ko ng tao buhay na masayo ko mamatay. Pero hindi basta-basta yan. Dadaan yan sa mga mensahe o sa tawagin yung panaginip. Yun yung sinabi ni Alfredo na katang-isip o fiksyon. Maging katang-isip lang to guys kung ang sinasabi ko hindi totoo. Totoo nangyari eh. Yung kasalanan, malinaw, makikita ko. May mga testimony yan. Yung mga taong kausap ko. Yung mga ginagamot ko. Yung sinasabi ko na pagkita ko ng tao buhay pa at masabi ko mamatay, marami yan. Oh. Ilan na sila yung kausap ko. Na sinabi ko buhay pa ang tao, nandyan. Buhay na patotoo. Lantaran. Nasa som. Lantaran. Yung mga sinusulat ko. Na sinasabi ni Diyos, masalanan pa rin po niyan. Mag-espiritu ka, makita ka ng parating. Nagkalat ang mga sinulat ko. Simula noong 2013 hanggang sa kasalukuyan, paulit-ulit kong sinasabi na baka sa ang World War III maranasan na natin sa panahon natin. Ito na ngayon. O di ba? Marami akong sinulat na nagkatotoo. So ngayon, hindi na katang-isip. Hindi na siya fiction. Kasi nangyayari nga eh. So sa kanila, yun ang fiction. Yun ang katang-isip. Kasi yung sinasabi nila, hindi naman totoo eh. Sinabi lang nila, sinabi ng Bible. Nagkikwento sila sa panahon noon na sinabi ni Jesus Christ. At sa akin hindi eh. Actual na sinasabi ko. Na ang nasa Bible mangyayari na. Sinabi ng Diyos mangyayari na. O di ba? Sino ang mas matimbang? Yung sinulat ng tao sa unang panahon na magkaroon ng gera pero hindi sinasabi na may bahag darating ngayon na ang dating lupa na hindi nilalamon ng tubig, lalamunin na. Ngayon, di siya matimbang. Yung hindi pa tayo pinanganak, 2,000 years pa before Christ, na sinabi, o ito ngayon na sinasabi ko, na buhay ako, na nagsasabi sa iyo. Sino mas matimbang sa iyo? Natural, itong mas matimbang, itong buhay ang tao, nagsasabi sa iyo, di ba?
Ngayon, kung hindi nyo kayo paniwalaan, ay may problema kayo. Di ba? Nandiyan na nga sa harapan ninyo, isinusubo na ninyo sa inyo. Hindi pa ninyo kayo paniwalaan. So may problema kayo sa pag-iisip. So gano'n ang nangyari sa kay Alfredo. So, guys, medyo mahaba na 30 minutes may pasok ako. So kahit papaano, guys, na kapag share ako sa inyo sa kung ano man yung dapat ko paliwanag sa inyo para mabuksan ang puso't isipan ninyo. So, magandang umaga sa inyo lahat. And thank you for watching. God bless and more power sa inyo. See you soon.